Mga ginang at ginoo, akala nyo bang nakita nyo na lahat sa mundo ng referee? Mag-ingat kayo dahil ipinakikilala ng CTA ang mga bagong muka at isa sa kanila, bukod sa pagiging hayagang tagahanga ng Madrid, ay nagsasabing siya ay ikirista at raulista. So, huwag kang aalis, dadalhan kita ng pinakamagandang nilalaman sa videong ito at ikukwento ko ang lahat. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naisulat kamakailan. Ang CTA ang namamahala sa arbitrahe ng Liga Espanyola. May mga bagong muka, ipakikilala ko sila sa iyo. At makikita natin ang pinakamalaking kalokohan nitong mga nakaraang panahon. Tara na, nasa likod ko mismo. Nandito ang organigrama ng Komite Teknikal ng mga referee para sa Season 25-26. Ipinakilala na ni Francisco Soto ang presidente ang mga muka at area na kanilang pamumunuan. Bawat isa sa mga taong ito ay may responsibilidad na tiyakin at gawing maayos ang pagpapatakbo ng arbitrasyon sa Espanya sa pinakatamang paraan. Napakarami ng mga reklamo nung nakaraang season at malinaw na kailangan talagang gumawa ng aksyon para matapos na ang napakaraming problema. Pero mga ginang at ginoo, sino ba talaga ang may kontrol sa football sa Espanya? Sino ang may kontrol sa CTA? Sino ang namumuno at nagpapatupad ng lahat ng ito? Kapag tiningnan mo bawat isa, nakakamangha talaga. Halimbawa, ang responsable sa Women's Division ay siya pa rin tulad ng dati. Si Ginang Yolanda Parga Rodriguez. Siya ang asawa ni Mejia Davila, ang field delegate ng Real Madrid. Grabe, di ba? At ang taong dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito, dahil lubos akong nainis, ay si Ginoong Chema Alonso na hanggang ngayon ay hindi kilala ng karamihan sa mga Espanyol. Pero sino ba talaga ang lalaking ito? Noong inilathala ang mga larawang ito, mabilis na nalaman ng mga tao sa social media na Madridista, Ikirista at Raulista ang lalaking ito. Ang lalaki ay normal lang na nagpapahayag ng nararamdaman sa kanyang account. Sa tingin ko, ang isang taong tumatanggap ng posisyon sa komite teknikal ng mga referee ay wala man lang disente para burahin o i-archive ang mga bagay na iyon. Simula ngayon, may mahalaga kang posisyon. Itong Ginoo ay hayagang nagpahayag ng mga reklamo laban sa Barca. Sinabi niyang siya ay isang matinding tagahanga ng Madrid, malaking tagasunod ni Raul Gonzalez, ni Iker Casillas at ni Valdano. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng larawang nakuha namin. Mga screenshot ng account ng Ginoong ito sa Instagram na kasalukuyang pampubliko sa oras na ito. Hindi ko alam kung public pa rin ito pag napanood mo ang video, pero totoo para sa akin. Pagkatapos ng lahat sa kaso ni Negrera at pag-atake sa Barca, hindi ba sila nahihiya gumawa ng CTA at magtapat sa mga seksyong ito? Ngayon, maglalagay ka ng hacker na may artificial intelligence at hayagang Madridista? Amoy na amoy ito. Bago pa magsimula, hayaan mong sabihin ko sa iyo, amoy na masama talaga ito. Hindi ito pag-iyak, pagtangis o reklamo. Isa itong panluloko sa mga taga-Barcelona at sa iba pang mga club sa Liga Espanyola. Dahil sabihin mo nga sa akin, isang tao na taga-Betis o taga-Sevilla, kapag may laban ang Madrid-Betis o Madrid-Sevilla at may desisyon na mahirap o kailangang patunayan ang isang bagay, mahuhuli ka ng hacker na Madridista, Raulista at Ikirista. At Diyos na lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya. Hindi ako kampante at di ko alam kung saan ito patutungo. Bakit ang dami nilang sinasabi tungkol sa Barca? Na kung bumibili, na kung ano-ano pa, tigilan nyo na ang mga satsat. At pakiusap, huwag nyo na kaming lukuhin pa dahil pinagtatawanan nyo kami sa harap namin at nakakahiya talaga yon. Bubunyag tayo. Tingnan natin kung sino ang taong ito, si Ginoong Chema Alonso, na hayagang may mga mensahe sa kanyang account na ganito: ako ay Madridista, Raulista at Ikirista. Kahapon, sobrang pabor ng referee sa Real Madrid. Grabe. At nandito rin tayo kasama ang isang dating referee, si Mejia Davila, na kasalukuyang delegado. Ang asawa niya, si Ginang Yolanda Parga, ang namamahala sa women's team. Ibig sabihin, nakakabilib talaga ito. Tingnan mo ang mga litrato sa Bernabeu na talagang nagpapahirap ng matagal. Ibig sabihin, napakaraming litrato, isa pa na nagpapahirap. At ito talaga ay matindi. Tingnan mo si Chema Alonso. Diyos ko, ang dami ng Copa de Europa, nagyayabang pa ang Real Madrid sa dami ng champions nila. Ibig sabihin, nakakabilib talaga ito. Talaga bang walang magsasalita? Tayo lang ba ang magrereklamo? Umaasa akong magkakaroon ng revolusyon at lalaban ang mga tao sa kabastusan. Ibig sabihin, nagyayabang si Tito tungkol sa champions at siya na rin ang in charge sa CTA para sa artificial intelligence. Siyempre, Diyos lang talaga ang nakakaalam ng mangyayari. Grabe, tingnan mo yung kromo niya na pinirmahan ni Raul Gonzalez. Sobrang proud siya.
Matitinding litrato sa Bernabeu, mga litrato kasama si Raul. Ayan siya, si Raul Gonzalez Blanco, hindi nagtatago. Hindi talaga siya nagtatago. Ayan siya, tingnan mo. Ayan siya, hindi talaga nagtatago kasama si Raul. Mas marami pang litrato sa Bernabeu. Tingnan mo, nagbibiro pa nga. Sabi ng Electronic Arts, isa na namang paboritong manlalaro na bibilhin. Parang sinasabi na wala nang mapaglagyan ng tropeyo ang Madrid sa kanilang mga kabinet. Kasama si Valdano, ang napakagaling na Jorge Valdano, kampiyon sa mundo, manlalaro, coach at sports director, alamat ng Real Madrid bilang coach. Inagaw niya sa amin ang 2 liga mula sa bench ng Tenerife. Pakinggan ninyo ito. Sabi niya na ninakawan niya ang Madrid, ninakawan niya kami. Inagaw niya sa amin ang 2 liga mula sa bench ng Tenerife. Binigyan niya kami ng isa pa nang ipakilala niya sa amin si Raul. Kasama ang alamat na kupunan ni Mila, Laudru, Amabisca, Redondo at Zamorano. Talagang kamangha-mangha, seryoso. Walang magsasalita. Sa tingin ko, pwede pa nga itong ireklamo di ba? Hindi ko sure kung compatible talaga ito. Tingnan mo, may isa pang mensahe. Kahinaan ko ay pagiging bahagi ng pinakamalaking club sa kasaysayan, Ala Madrid. At ito ang meron tayo sa CTA. Ibig sabihin, ito ang meron tayo sa CTA. Ako po, pakiusap, hinihiling ko sa lahat ng nanonood ngayon na mag-subscribe kayo sa channel. Mag-subscribe ka. Hinihiling ko ito sa iyo, pakiusap, dahil kailangan nating labanan ang damong ito mula sa unang minuto, mula sa unang araw, bago pa sila magsimulang magtrabaho. Hindi natin ito dapat payagan. Iwan mo sa mga komento ang iyong opinyon, malinaw at tapat, at pakiusap, ibahagi mo ang video na ito. Ibahagi mo, mag-subscribe ka. Para sa Barca, para sa iyong koponan, dahil hindi ito dapat mangyari, hindi natin ito dapat tiisin, at kailangan nating magkaisa para lumaban. Maliit tayo, pero pag nagsama-sama, parang karagatan tayo, kaya tulungan ninyo ako. Ako, Barca, at ibang koponan sa Liga, bukod sa Real Madrid, ay kailangang lumaban dito. Totoo ba sina Ginong Chema Alonso at Ginang Yolanda Parga? Kasama rin sina Fernando Borbalan at Eduardo Prieto Iglesias. Grabe. Di ko alam kung magbabago ba o pareho pa rin ang CTA matapos palitan ang mga tao. Sana pareho pa rin. Kanina umaga, binati ko ng swerte ang bagong CTA. Nabigla talaga ako nang malaman ko ang balita. Para sa akin, talagang kasuklam-suklam ito kahit may paggalang sa lahat. Sinasabi ko ito dahil alam kong kailangan ng bawat isa gampanan ang trabaho nila. Pero ang isang tao na may mahalagang posisyon at ganito katuwid at kadiretso sa kanyang mga social media, ito ay nakakatakot. Ibig kong sabihin, kumuha ka ng Madridista o sino man, basta may disente naman. Sana hindi niya pinopromote ang A Contraviento y Marea, pagiging Madridista niya at pagtatanggol sa Madrid. Kung hindi pa siya nagnakaw, tama na yan. Parang ako ang kinuhang magtrabaho doon. Alam ng Barca na may channel ako tungkol sa kanila. Wala talagang sense, di ba? Ganito rin ang nangyari sa CTA. Hinihiling ko ang hustisya at pananagutan. Kita-kits sa susunod na video.